Tiniyak na mismo ng Korte Suprema ang desisyon kung saan kinumpirma na ang dismissal of human rights petition laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tila hindi na ito maaring buksan pa ng kahit na sino. Ibinasura ng 14th Division of Court of Appeals noong June 28, 2018 ang mga petisyong inihain laban sa dating Pangulong Duterte patungkol sa tila pagkasawi ng mga kilalang aktivista di umano. Ayon mismo sa desisyon ng Korte Suprema, tapos na at hindi na kailangang buksan pa ang kasong ito dahil bukod sa nakalagay na sa Supreme Court books ang nasabing desisyon ng 14th Division, may mga datos na magpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating administrasyong Duterte, kaya't naging final and executory ito noong April 29, 2024. Sinubukan pa ng grupong karapatan na i-revert ang nasabing desisyon ng Korte Suprema, ngunit hindi na ito pinahihintulutan pa ng pinakamataas na kapulungan dahil tapos na ang laban at tuluyan na nilang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online ng Enquirer.net, dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. The dismissal of petition for protective writs filed by several human rights groups where former President Rodrigo Duterte was impleaded has attained finality. In a document made public Thursday, the Supreme Court has already released the entry of judgment for the case of which a decision has become final and executory on April 29, 2024. Under court rules, an entry of judgment means the decision was already recorded in the SE's book and can no longer be appealed or revised. The case was about the petition for review filed by Karapatan Rural Missionaries of the Philippines, RMP, and Gabriela that sought a reversal of the Court Appeals decision dismissing their petition for writs of amparo and habeas data to protect their members. The said petition was dismissed by the 4th Division of the Court Appeals on June 28, 2018. The petition for review and certiorari filed on June 28, 2019 at the Supreme Court, which raised issues on the CA decision, was followed by 2 or more manifestations filed by Karapatan after the extrajudicial killing of 3 of its human rights workers, Zara Alvarez, Ryan Hubilla, and Nelly Bagasala. Pero ba't ka aalis? Pustahan, di na to babalik. Halimbawa lang, pagdating ng nag-resign si Bongbong Marcos, dahil nagkaroon ng divine intervention, nag-resign si Bongbong Marcos, pustahan tayo, di na uuwi itong taon to. Sino gustong pumusta? Pustahan tayo. Si Torre, si Trillanes, magsisilayas yung mga yan. Lalong-lalo si Tambi. Diyos. Tatagal daw ito hanggang December 17. Naku! Pakiramdaman. Sasabihin na tatagal lang hanggang December 17. Kaya lang lumubha yung asawa. So tatagal hanggang 2026. Ay, magpapasko na rin kami dito. Hindi na muna kami uuwi. Ayon sa DOJ, mayroon pa ring right to travel si Bonoan kahit nasa immigration watchlist siya. Wala pa naman daw kasi siyang kaso para mahainan ng whole departure order. Ba't hindi nyo agad kinasuhan? Tabobo! Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ano yung pinakadahilan? Bakit pinatakas si Bonoan? Nako, meron po. Ito, reliable person. Sige, diretso na po tayo. Pangalawang araw ngayon na wala sa sesyon ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna ito ng ugong ng warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Maging kasamahan niya sa minority, hindi alam kung nasaan siya. Hindi ko na tinatanong, mas maigi na, di ba? Hindi naman sasabihin at ayoko rin malaman. Ang asawa ni Senador de la Rosa ang nakausap raw ni Senator Amy Marcos.
Kabadong-kabado raw sa sinasabing warrant of arrest laban sa asawa. Wala. Ito muna, bago magpatuloy to si Senator Amy. Alam mo, hindi ko maintindihan bakit ang pinaghahanap nila ay si Bato. Wala namang warrant of arrest. Di ba? Hanap kayo ng hanap kay Bato. Konektado ba si Bato sa flood control? Ay nangangamatay ang mga tao dahil dyan sa baha. Yan ang problema natin ngayon. Eh kung saan-saan kayo nagpupunta. Di ba? Yung nawawala, dapat yun ang inaasikaso ninyo. Yung mapauwi si Saldico, alam nyo pag napauwi si Saldico, pustahan tayo. Tapos na ang problema ng Pilipinas. Mahuhuli ang mastermind. Magtuturo po yan si Saldico. Kaya i-focus nyo po yung paghahanap doon sa magnanakaw. Huwag kayong hanap ng hanap nang wala namang connection sa ghost projects. Halatang halata kayong mga tuta. Ako narinig kay Senator Bato, si Nancy De La Rosa na lang nagte-text eh. Sanay na sanay yan eh, talagang asawa ng pulis. Pero ganun pa man, takot na takot. At kabang-kaba, nananawagan, natulungan sana sila na kahit papano may due process, may hustisya, may soberanya ng Pilipinas. Hanggang ngayon, kahit si DILG Secretary John Vic Remulla, hindi pa rin nakikita ang warrant of arrest na ibinunyag ng kanyang kapatid, si Ombudsman Crispin Remulla. Pinakita na ba sa inyo ni Ombudsman Hindi po, Remulla hindi yung po. kopya? Hindi po, sa telepono lang kami nag-uusap. Ang sinabi niya sa akin, nakuha niya ang electronic company from a third source. Alam mo, John Vic, sa totoo lang, yung kapatid mo, chismosa. Chismoso. Marites. Marisol. Kasi, alam mo, simple lang eh. Kung wala ka pang hawak, manahimik ka. Ombudsman ka eh. Act like one. Act like one, boying. Ikaw ang dapat nagpapatupad ng batas ng Pilipinas. Ang ginagawa mo, pinoprotektahan mo yung mastermind ng ghost projects. Huwag kang gumawa ng chismis. Ngayon, kung may hawak ka na saka ka magsalita. Kalalaki mong tao, chismoso ka, animal. Third So, source. hindi po galing sa ICC. Okay. But in form and in function, mukha siyang official. Anong inform and in function? Mukha siyang opisyal. Hindi po, ang opisyal po, ipinapadala yan papel. Hindi po pwedeng text yan. Ano kayo, textmate mo si ICC? Oh. But as far as we are concerned kasi, basta nasa national security apparatus ka, dapat actionable document. Yun nga po. And yung, Dapat dumating Dapat may talaga. hard copy. yung no? hawak ng Mismo, hard copy. Hindi po pwedeng ganyan-ganyan. kapatid Opo. po ninyo, hindi pa masasabing actionable document yon. Hindi pa po. Pero sabi ni Remulla, parehong latag lang ang gagawin kay De La Rosa. Kung paano inaresto noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte, basta may papel na. Yung kay dating Pangulo po, may proper channels po yun. Nakuha, ako po mismo, nakakuha po ako ng copy ng official Opo. na warrant of arrest. Ito, excuse me po. Hindi po inaresto si PRRD. Si PRRD kinidnap. Ulitin natin. Kidnapping po ang ginawa sa kanya. Bakit? Kasi tinanong din niya sa Facebook ko eh. May nagkomentaryo, kidnap ba si PRRD? Hindi ba hinuli? Hindi po. Kasi kung hinuli mo yan, dadalin mo yan sa proper court. Dadalin mo, ihaharap mo pa yan. May karapatan pa siyang ipagtanggol. Dapat, bago mo yung dinala doon, dumaan muna sa korte ng Pilipinas. Kaya kidnapping. Okay? So, ang plano nilang gawin dito, kidnapin ulit si Bato. Isipin mo, ombudsman. Kayo ang dapat nagiging magandang halimbawa. Dati ka pang Secretary of Justice. Nagkaloko-loko tong Pilipinas na ito. Ganito na lang ba? Pagkaaway natin sa politika, ipamimigay sa ibang bansa. Ito Marcos, tandaan mo to. You are the worst president. Dahil ipinamimigay mo ang mga Pilipino. Dahil sa pangarap mo, hinayaan mo ng labagin ang batas. At hindi lang labagin ang batas, kundi hayaan na ang ibang lahi ang magdesisyon para sa mga Pilipino. That is the lowest of the lowest. Yang ginagawa mo, Bongbong Marcos. And don't tell us
na wala kang kinalaman. Kahit anong tago mong gawin kay Claire, alam ng taong bayan, ikaw ang nasa likod ng pagpapaaresto kay pagkidnap kay Tatay Digong. At ikaw rin ang isa sa mastermind ng Ghost Projects. Bongbong. through Interpol. Aha. In this case, wala pa po kami nakukuha. Hindi po dumarating sa Department of Justice. So, I cannot comment on a non-entity. So, hintayin po natin dumating bago ko mag-comment po. Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng Yan, exactly. Alam mo yung sinabi ni Amy? Yan yung sinabi ko na dati pa. Patungkol dito kay Boying. Kung may hawak, go! Kung walang hawak, tumahimik. Huwag kang nananakot. Yang sinabi ni Amy, sinabi ko na yan kahapon sa vlog ko. At yan din ang sinabi ko before sa ginagawa niya kay Tebes. At yan din ang sinabi ko before sa ginawa niya kay Bantag. Bakit? Lagi siya magsasalita in advance. Pero nananakot lang. Para ano? Sikat siya sa ano? Yaan ang politiko. Yaan ang ombudsman na mukhang TV. Si Boying. Yaan ang mukhang preskon. Epal. Parang bakla, mahilig rumampa. Di ba maraming bakla? Yan na ang buhay nila. Alisan mo sila ng pagrampa. Mamimiligro buhay niyan. Madidepress. Di ba ganyan-ganyan to si Boying? Mahuhuli na daw si Bantag. Hanggang ngayon, laya si Bantag. Asan? Puro dakdak. Si Tebes ganyan din. Mahuhuli na. It took him how many months? Ang dami niya ng announcement. Anong ginagawa nito? Bukod sa pagpapasikat, diversion, tatandaan mo, Boying, yung ginagawa mong pananakot, tandaan mo hindi ka Diyos. Babalik sa'yo yan. Malay mo, takutin ka ng cancer. Malay mo, takutin ka ng sakit. Malay mo, takutin ka ng aksidente. O malay mo, sa susunod, ikaw na ang dadalhin sa ICC. Anong punto ko rito? Ha? Hindi ko tinatakot si Boying na may gagawin tayong masama. Hindi po 'yun. Pero ibig ko sabihin, kung malakas ka sa presidente ngayon, hindi ka makakalusot sa hustisya ng Diyos. At tatandaan mo yung presidente ngayon, pinakamatagal niyan, 2028. Ang pinakamabilis niyan, October 16. Ay, hindi. November 16. Tandaan nyo Nako, mag-iingat kayo. Ha? Isang stroke lang. Baka ikaw ang takutin. Ayoko po mangyayari yan kahit kanino. Not even to Bongbong Marcos. Ang punto lang natin dito, wag pag ikaw ay nasa kapangyarihan, nanggagago ka ng tao. Nananakot ka. Hindi ka laging nasa ibabaw, Boying. Tatandaan mo yan. Malay mo. Diba? Mamaya ikaw nasa ilalim. Mamaya ikaw ang 6 feet underground. Okay, wala po tayong pananakot. Ibig ko sabihin, hindi mo hawak ang buhay. Dahil hindi ka Diyos. Okay? Huwag kang abusado sa kapangyarihan mo. Lahat tayo dadaan sa sakit. Kalma ka lang. ginagawa yan. Sa social media naman naglatag ng argumento ang abogado ni De La Rosa. Sabi ni Attorney Israelito Torion, kung RA 9851 o yung batas na nagtatali sa atin sa international humanitarian law ang gagamitin para isuko sa ICC si De La Rosa, bitin ang batas dahil wala pa raw itong implementing rules and regulation. Maliban kay De La Rosa, isa pang inaabangan sa Senado ang pagpapatuloy ng Blue Ribbon. Bago tayo pumunta dyan sa Blue Ribbon, okay? Ang gago talaga ni Bongbong Marcos. No? Ang gago mo, Bongbong Marcos. Ginamit mo at hinayaan mo ang dayuhan dahil hindi mo kaya ng harapang laban ang mga Duterte, ginagamit niyong ICC. Akala mo sa ginagawa mong yan, kinakampihan ka ng Dilawan. Oo. Pero akala mo, hindi ka tatraydorin ng Dilawan? Excuse me po. Pustahan tayo. Pag alis mo
bilang presidente, tae na naman ang tingin sa'yo ng dilaw. Mark my words, Bongbong Marcos. Ngayon, kinakain nila yung tae mo. Dahil ganyan ang dilawan eh. Oportunista yung mga yan. Pero pag alis mo, wala ka ng pakinabang. They will treat you as trash. Tae. Shit. Sa Senado ang pagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee investigation sa Biyernes. Base raw sa impormasyong nakuha ni Senadora Marcos, may mga testigo raw na aatras sa kanilang testimonya. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo. Siguro Ayan, yan ang masakit niyan. At posible si Gutesa ang pinapariningan nito ni Amy Marcos. Naku, delikado na ito. Alam niyo kung bakit? Ha? Gusto ko talaga, ayoko lang talaga magmura eh. Ha? Etong dalawa na ito, Tito Soto, anong klase kang... Ano ba reliyon na itong si Tito? Anong klase ka, Tito Soto? Kayo ni Lacson, ni Pinky. Nang pumasok kayo dyan, dapat dire-diretso na eh. Ha? Dire-diretso na. Dinadala na kayo ng ebidensya patungo kay Saldi at kay Tambi. Pa-delay-delay kayo, may pa-resign-resign, babalik ka rin pala, bakla. Eh ngayon, binigyan nyo ng oras. Ang daming pera niyang mga masterminds. Tatakutin niya, nasa kapangyarihan niya, tatakutin ng mga testigo. Bibili ng mga testigo. Masisisi mo ba yung mga testigo pag gagalawin na yung pamilya nila? Imbis na dire-diretso kayo, ang dami nang nakakatakas. Tapos ito may babaligtad. Masaya kayo dyan? Ha? Do you can honestly say sa Diyos? Sa taong bayan? Na nanilbihan kayo sa kanila? Oh. Pag nag-recant yan si Gutesa dahil tinakot, masaya kayo? Timpayaman kayo? Sarap buhay nyo. Sige, matuwa kayo na may nalulunod pa. Sigurado ako dyan. Isa-isa yan na biglang babaliktad dahil premature, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Grabe, no? Ingat ka dyan. Kung merong halik ni Judas, kamay ni Judas yan. Ako, tinakot yung pamilya. Sabi niya ni Amy, halos tinutukan yung asawa at pamilya. Eh pag ganyan, magre-recant talaga yan si Gutesa. No choice eh. Alam mo, ako naniniwala, si Bam, si Kiko, hindi nanalo bilang senador. Ako rin, naniniwala na si Tito Soto at saka si Lacson, hindi talaga panalo. Elected to, possibly. In my opinion, elected by Garcia to. Kaya ngayon nagbabayad ng utang na loob kay Bongbong Marcos. Diba? Tito Soto, magre-retire ka na lang. Iiwan mo pa ang political career mo na ganyan. Kasi hindi naman lumalabas sa survey itong dalawan to eh. Actually, silang apat hindi lumalabas sa survey. Pati nga sila nagulat, yung dalawa si Kiko tsaka si Bam. Pero wag na natin munang puntahan yun. Itong dalawa si Tito Soto. Grabe kasipsip kay Bongbong Marcos. Grabe kasipsip kay Tambi. Ano yan? Libre? 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 Walang Pilipino maniniwala niyan. Siguro yung mga kaalyado yung mga loko-loko. Pero libre yan, libre. Yung ginagawa nyo, nililigaw nyo, nilalayo ninyo, dinidelay ninyo. Libre. Hindi, ako yung nagtatanong lang. Ano bang kasunduan nyo dyan? Masyado naman kayong halatang halata. Di ba? Sabagay. Bayad utang. Di ba? Baka yun na yung bayad eh. Nanalo silang senador. Enjoy. Enjoy until it lasts
Tito Soto, you know what I'm saying. Nang tanungin kung sino ito, Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Ano na, tara na. Tinakot ay kay Gutesa, kay Orly Gutesa. O basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. si Orly Gutesa ang nagpakilalang dating Marines na nagsabing nagdala raw mismo ng pera na tinawag niyang basura kina dating Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Para sa GMA Ayan, pero huwag kayong mag-alala. Ha? Malaki ang tiwala ko itong rally na ito. Itong November 16, 17, 18. Tama ba? 16, 17, 18. Oo. Sa linggo. Sunday, Monday, Tuesday. O, next po. Ito, bigyan ko ng komentaryo. Excuse me, itong post ni Greco Bellica. Sabi niya, naunahan pang kasuhan si Miao Miao Kiko Barsaga kesa sa mga crocs sa Kongreso. Anong nangyari? Exactly. Iyaan ang buong istorya ni Nan. Hinahabol si Bato. Possibly, magre-recant ng testimonya si Gutesa according to Amy. Hinahabol si Kiko Barsaga. Samantalang, si Tambi, hayahayang buhay. Nakita nyo ba? Na concern si Tito Soto? Nakita niya ba? Na concern si Saldico, ay si Pinky Lacson kay Tambi? Nakita nyo ba ang mga congressman na concern imbestigahan si Tambi? Di ba? Ngayon, si Kiko. Kaya nga magkakaroon ng rally. Alam nyo kung bakit? Because of the likes of you, Boying Rimulya. The likes of the Congress, the likes of ICI, especially you, Marcos. Alam ng taong bayan, hindi kayo seryoso na ayusin yung problema sa ghost projects. Alam ng taong bayan na hindi kayo seryoso sa investigasyon. Dahil ang inahabol nyo, yung walang koneksyon sa flood control projects. Ang hinahabol nyo walang koneksyon sa ghost projects. Yan pa nauunahan yung kaso. Pero lintik na yan. Anong pinag-uusapan natin ngayon? ICC? Warrant of arrest kay Bato ng ICC? Anong pinag-uusapan natin? Dolomite Beach? Gaguhan? Akala ninyo? Dahil kontrolado nyo mga media na makamukhang pera? Nagagago nyo ang taong bayan? Hindi, uy. Abangan nyo sa rally. Kala nyo nauuto nyo taong bayan? Kalma lang kayo. Relax kayo. Kaya may rally dahil alam ng taong bayan, nililigaw ninyo ang investigasyon. Ayaw nyong mahuli yung mastermind. Pinagtatakpan nyo yung mastermind. Ang masakit, kayo ang tingin ng taong bayan na mastermind. Kayong magpinsan. Ito, tingnan nyo to. Next, ito pa nakakaasar. Maaasar kayo dito. Ito, pag-usapan natin. Bakit pinatakas si Bunoan? Sinigurado ng Justice Department na bantay sarado nito ang galaw ni former DPWH Secretary Manuel Bunoan na Siniguro ng DOJ na bantay sarado nila si Bunoan. Ba't nakatakas? Niloloko nyo kami? isa sa mga pinakakasuhan ng ICI dahil sa flood control scandal. Kinumpirma ng DOJ na lumipad patungong Estados Unidos si Bunoan para samahan ang kanyang asawa na kailangan daw sumailalim sa isang medical operation. Naku! Yes! Medical operation! Sasamaan ng asawa? Hindi ba kaya ng asawa mo? Ang laki-laki ng problema natin sa flood control. Sasamahan mo yung asawa. Ako wala namang problema eh. Talagang dapat sinasamahan ng asawa. Pero laki ng problema natin eh. Tapos tatakas ka. Ikaw mismo iimbestigahan. Alam nyo, ako,
Lagi ko nga sinasabi, hindi ko concern yung DPWH, yung secretary, yung kontraktor. Kasi mga bubwit yan compared dun sa mga politiko. Kasi hindi rin naman nila kasalanan. Napipilitan lang din yung iba dyan. Yung iba ha, dahil ang nagpapatakbo talaga niyan yung sindikato, yung mastermind. Mga politiko po. Ginagamit lang sila. Pero, wag tayong maglokohan. Yumayaman din kayo. Ay, tatandaan ninyo ha, tatandaan ninyo. Hindi lang po si Bunuan. Tatandaan ninyo. Meron din kayo mga kapitbahay. Baka mamaya yung mga kapitbahay nyo kakilala ko. Baka yung mga kapitbahay nyo kamag-anak ko pa. Hindi po si Bunuan. Anong punto ko? Alam naman nila kung talagang nangungurakot yung kapitbahay. Yung biglang yaman. Diba? Hindi po si Bunuan. Hindi po si Bunuan. Kayo nang bahala. Mag-isip. Pero ba't ka alis? Pustahan, di na to babalik. Halimbawa lang. Pagdating ng nag-resign si Bongbong Marcos. Dahil nagkaroon ng divine intervention. Nag-resign si Bongbong Marcos. Pustahan tayo, di na uuwi itong taon to. Sino gustong pumusta? Pustahan tayo. Si Torre, si Trillanes, magsisilayas yung mga yan. Lalong-lalo si Tambi. Diyos. Tatagal daw ito hanggang December 17. Naku! Pakiramdaman. Sasabihin na tatagal lang hanggang December 17. Kaya lang lumubha yung asawa. So tatagal hanggang 2026. Ay, magpapasko na rin kami dito. Hindi na muna kami uuwi. Ayon sa DOJ, mayroon pa ring right to travel si Bunuan kahit nasa immigration watchlist siya. Wala pa naman daw kasi siyang kaso para mahainan ng whole departure order. Ba't hindi nyo agad kinasuhan? Tabobo. Bilis-bilisan nyo kilos. Ang hinahawakan yung warrant of arrest kay Bato. Ang kinakasuhan nyo si Kiko Barsaga, mga animal kayo. Kaya nagsisitakas eh. Kung saan kayo na, kung pinagkakasuhan nyo na yan, tapos ibigyan nyo ng alisan nyo na ng karapatang bumiyahe. Gusto ko ipupuk to sa ulo. Sino-sino inaasikaso nyo, mga animal kayo eh. Sabi natin unahan nyo pag kinasuhan si Kiko eh. Kailan nyo kakasuhan si Tambi? Animal. Tapos tatakas bigla. Hindi, dapat nga magpakita ng proof of life. Hinahanap na siya ng taong bayan. Asa na ba si Tambi? Asa Pilipinas pa ba si Tambi? Ba't hindi naglalabas at... Dati salita ng salita yan. Asa na si Tambi? Sino-sino kinakasuhan ninyo? Buisit kayo. Pero ito sasabihin ko na. Kasi meron akong itim na puwet. May nagsasabi sa akin. Eto. Yung sinasabihin ko na. Sabihin na natin. Pero wag muna kakalimutan na mag-like po kayo. Like po kayo dito sa vlog kong ito. At wag kakalimutan mag-subscribe. Okay? Eto raw si Bunuan. Ako'y nagtatanong lang. Kasi mayroong nakakapagsabi sa atin na reliable person. Although hindi naman ako naniniwala. Pero kasi, mapapag-connect mo yung biglang pag-alis. So, ako'y nadududa. Bagamat ako'y hindi naniniwala, tatanungin ko na rin sa'yo. Kasi baka tumugma yung facts, malaman mo may alam akong talaga. Baka malaman mo eh. Marami daw tong alam dun sa mag-asawa. Kay Bongbong at kay Lisa. Totoo ba yun? Nagtatanong lang naman tayo. Maraming alam to. Patungkol dito sa nagiging problema sa baha-baha ghost projects and flood control projects.
Maraming alam. And beyond that, asa na si TP ngayon? Hayay? Eto kaya, puntahan natin, balik tayo dito. Ano sa tingin ninyo? Umalis to? O pinatakas? Kasi si Saldi ko eh. Di ba? Bakit hindi nila ginawa ng paraan agad na pauwiin si Saldi ko? Sa tingin nyo, babalik pa tong mama na ito? Pag ito hindi na bumalik, it means tama yung hinala o tama yung intel kung nagsabi maraming alam na baho ito doon sa mag-asawa. Nagtatanong lang, tama ba siya? Pangalawa, ito matindi. Baka mag-connect the dots. Baka lang. Kasi ang pagkakakwento sa akin, nag-organize di umano ng fundraising ito si Bunuan. Sabi ko ano ngayon? Ha? Ng mga kontraktor, 30 kontraktor na nagpatara ng 100 million per kontraktor. Per kontraktor para kay Bongbong Marcos. So 100 million times 30, so nasa ilan yon? 3 billion. O, nagpa-fundraising. Fundraising for Bongbong. Nung sinabi ko, hindi naman ata makatotohanan yan. Parang malabo. Pero coach, tinan nyo. Ang lakas niya sa flood control projects. Ang lakas niya sa mga kontraktor. Sabi ko, hindi ako naniniwala sa'yo. Pero sir, totoo ba yun? Gusto ko lang malaman, ha? Gusto ko lang. Kasi mga mata ko hindi naniniwala. Medyo kumukunik eh. Ano kaya sa tingin ninyo? Well, anyway, tayo nagtatanong lang. Ha? Ilagay nyo dyan sa comment section. Posible kaya yung posible? Na yung mga binanggit ko. Kaya tayo nagtatanong lang. Kasi ang magiging style po dito, yung magko-connect, yung masyadong maraming alam sa mastermind, tandaan nyo to sasabihin ko, lilipad paalis ng bansa. Magtatagal doon, hindi na babalik. Magkakasakit asawa, magkakasakit anak, pati siya magkakasakit. Lahat na lang, pati katulong, magkakasakit. Yung driver, dadalhin doon, magkakasakit. Yung maglilink sa mastermind. Hindi po ako naniniwala, sir. Kayo po ba? Naniniwala kayo doon sa nagsabi sa akin? Saan ka na nakatira, sir? Nagtatanong lang. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng
kaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal, kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa, kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.